Isa po mapagpalang umaga sa ating lahat at ngayon po ay unang linggo ng buwan ng July at pasalamatan natin ang Panginoon sapagkat nakakapagpatuloy tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Sa ating pong inawit kanina, sinasabi na tayong mga mananampalataya ay meron tayong comfort sa anumang kalagayan na nararanasan natin sapagkat meron po tayong Diyos na nangangalaga sa atin. So mahalaga po ang ating pag-aaralan ngayon sapagkat ito nga po ay related dun sa ating inawit. Yung ating pong inawit ay related dito sa ating pag-aaralan ngayon. Kaya sana nga po ay ang lahat ay may kopya na ng pag-aaralan natin. So ang ating pong pag-aaralan ngayong umaga, si Jesucristo at ang kanyang persona. So ito po ang ating topic ngayon, si Jesucristo at ang kanyang persona. Maraming hindi nakakaunawa sa tunay na pagkakakilanlan ni Jesus. So marami po at meron po tayo ditong ilang isinulat upang makita ang iba't ibang pagkakilanlan kay Jesus. Meron pong kumikilala na si Jesus ay isang martir, isang taong namatay dahil sa dahil sa pinaglalabang prinsipyo. So siya po ay itinuturing na isang martir dahil kagaya nga po ni Jose Rizal na ating pong bayani, si Jose Rizal po ay itinuturing ng Pilipino na isang martir dahil siya po ay ibinigay niya ang kanyang buhay at sarili para sa mga dayuhan na nais sumakop at nais sumakop sa ating bansa. So marami po tayong martir, hindi lang po si Jose Rizal at hindi lang po dito sa bansa natin kundi sa iba't ibang mga bansa. May kanya-kanya po silang kinikilalang mga martir. So isa po sa pagkakilala pa rin, isa pa rin sa paniwala ng iba patungkol po kay Jesucristo ay isa siyang tagapaghilimala. So si Kristo po ay kinikilala nila na isang tagapaghimala at marami nga po talaga na sumusunod kay Kristo dahil naniniwala sila na si Kristo ay isang miracle worker. So siya po ay tagapagpagaling ng malubhang karamdamin. Madami ang lumalapit at sumusunod kay Kristo dahil naniniwala sila na si Kristo ay tagapagpagaling ng malulubhang kalagayan. At ito may nangyayari din, meron talagang gumagaling sa karamdaman. Pero ang mga gumagaling na ito ay patuloy na sumusunod kay Kristo. Pero kung sakasakaling sila ay bumalik yung kanyang matinding karamdaman, sila po ay tumitigil ng sumunod kay Kristo at sila po ay nadidisappoint na. So ito po yung pangatlo po na pagkakakilalan kay Kristo. Siya po ay isang ordinaryong tao. So ang pananaw pong ito ay si Kristo daw sa Biblia ay likha ng kanyang mga tagasunod lamang. So si Kristo ay likha lang daw, kumbaga hindi totoo, kundi nilikha lang ng kanyang mga tagasunod. At ito ay mga apostol siguro, ang paniwala nila, likha-likha lang yan ng mga tagasunod ni Kristo. At dahil nga siya'y likha, wala talagang Kristo na dumating dito sa mundo. So ito po ay sa kanya, parang si Kristo ay hypothetical. Siya po ay wala talaga. Hindi dumating at meron po tayong napapanood sa pelikula may mga personality pero hindi naman totoo.
So ganoon ang marahil ang pagkakilala ng iba kay Kristo. So ang punto po nito, malalaman ang tunay na pagkakilanlan ni Jesus sa pamamagitan ng mga sulat ng mga nakasaksi sa kanya. So sino po ba ang mga nakasaksi sa kanya? Mga apostol. So ang mga apostol po mismo ang nakasaksi kay Kristo. Nasaksihan ng mga apostol nung si Kristo ay nasa mundo, naging silang kasama at nasaksihan nila ang lahat na tungkol kay Kristo. So basahin po natin ang mga gawa 1:21 to 22. Kaya isa sa mga taong nakasama namin sa buong panahon ang Panginoong Jesus ay kasama namin. Mula sa pagkaong isinuwan, hanggang sa araw na siya itakyat sa itaas nila sa atin. Isa sa mga ito'y dapat maging saksi na kasama natin sa kanyang muling pagdating. Thank you. So nakita po natin ang konteksto po nito ay si Pedro po ay nangusap sa kanyang mga kasamahan. Ang gusto nilang paltan si Judas Iscariote dahil namatay na siya, gusto nilang paltan si Judas Iscariote ng isang papalit sa kanya, isang apostol. At binanggit ni Pedro, ano po ba ang qualification na para maging apostol? Ang sabi po rito sa ating binasa, nakasama nila mula ng bautismohan si Jesus ni John the Baptist hanggang si Kristo ay umakyat sa langit. Maliwanag na mga apostol ay nakikita po rito na maliwanag na ang mga apostol ay direktang saksi ni Jesus. Nakasama nila si Jesus mula nung binaptismohan siya at hanggang siya ay umakyat sa langit. So ang mga apostol pong ito ay direct witness kay Kristo. At yun po ang kaya dapat po nating ituring na tunay at totoo ang mga pahayag. So meron pong babala tayo na dapat seryosohin. Mag-ingat sa mga nagpapahayag ng isang Diyos, isang Jesus na hindi ayon sa pahayag ng mga apostol. So, pakibasa nga po ang 2 Corinthians chapter 11 verses 3 to 4. Ngunit ako'y natatakot sa kung paanong si Eva ay ginaya ng ahas sa pamamagitan ng kanyang katusuhan. Ang inyong mga pag-iisip ay mailigaw mula sa katapatan at kadalasan kay Kristo. Sapagkat kung may dumating na nangaral ng ibang Jesus na hindi namin ipinangaral, o kung kayo'y tumanggap ng ibang espiritu na hindi ninyo tinanggap noon, o ibang ebanghelyo na hindi ninyo tinanggap, kayo ay kaagad na napapasakop doon. So maraming pong salamat sa pagbabasa. So maliwanag po na ipinahayag ni Apostol Pablo sa iglesia ng Corinto ang babala ni Apostol Pablo tungkol sa mga taong nagtuturo ng maling Kristo. At tanging sa apostol po lamang, katuruan ng apostol tayo, maniniwala patungkol sa tunay na Kristo. Pero ngayon ay bagamat wala na ang mga apostol, merong mga tao sa ating panahon at maaaring sa mga nakalipas na sila po ay nag-claim
na sila ay apostol. Bagamat wala na, nag-cease na po yung office ng apostles, sila po ay patuloy na kinikilala nila ang kanilang sarili na mga apostol. Kaya meron po silang mga katuruan na labas sa Biblia at itinuturo po nila ang maling Kristo. So, dahil nga maling Kristo ang itinuturo nila, wag po natin itong paniwalaan. Dapat po nating silang ituwid sa kanilang pagkakamali at ipagtanggol natin ang ating pananampalataya patungkol sa tunay na Kristo. So, titingnan po natin ang dalawang aral. Ito po itutuang aral patungkol kay Kristo. So, si Kristo po ay isang taong walang kasalanan at ang pangalawa, isang Diyos na tagapagligtas. So, ito po, ulitin ko po, dalawang turo na dapat nating panghawakan sapagkat ito ang tunay na Jesucristo na ating sinasampalatayan. Isang taong walang kasalanan at isang Diyos na tagapagligtas. So, pakibasa nga po ang ating text sa Lucas 1:35 patungkol po sa isang taong walang kasalanan. At sumagot ang anghel sa kanya, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililingan ka ng kapangyarihan ng kataasan, kaya't ang batang banal ay tatawaging anak ng Diyos. So makikita po natin ito po'y pahayag ng anghel kay Maria na ipapanganak si Kristo. So virgin birth dahil si Kristo ay ipinanganak at pinanganak ng virgin, siya ay nilukuban. Si Maria ay nilukuban ng banal na espiritu upang maipanganak si Jesucristo. At may puna po tayo dito, di pangkaraniwang si Jesus dahil siya ipinanganak ng isang berhen. So, nung ipinanganak nga po si Jesucristo, siya nga po ay berhen. So, bagamat siya ay merong naki-engage na siya kay Joseph, nung ipanganak si Kristo ay berhen si Maria. Dahil pinanganak ng isang tao, si Jesus ay isang tunay na tao tulad natin. So si Jesus Kristo po ay isang tao na tulad natin. So makikita po natin yan sa mga sumusunod. Si Jesus Kristo po ay may katawan, siya po ay may kaluluwa at may pag-iisip katulad natin. So kung meron tayong katawan, merong kaluluwa, ay meron din siyang pag-iisip. Bagamat mataas ang pag-iisip ni Kristo, katulad din natin siya. At siya ay lumaki kagaya ng tao. Nung po tayo ay, kagaya po natin, tayo ay dati ay maliit, mga sanggol, ay tayo po ay lumaki. Kinailangan natin ang pagkain, vitamina, at iba pa mga pangangailangan para po sa ating paglaki. So pinakikita po rito na si Jesucristo ay tao. At si Kristo rin po ay nakaranas ng gutom, pagod, pagkauhaw, kalungkutan, at pagkakasakit. Maaaring nagkasakit din si Kristo dahil tao lang siya. At dahil sa mga humihinari ng kanyang katawan, siya ay nagkakasakit. At si Kristo rin ay nakaranas siya ng hirap. Siya ay namatay at inilibing. So si Kristo po ay nakaranas ng hirap pamula sa kanyang kapanganakan hanggang sa matupad niya ang mission niya. Siya po ay nakaranas ng hirap. So siya rin po ay tinukso sa iba't ibang paraan. So bilang tao, si Jesucristo po ay tinukso. Siya po ay tinukso ng dyablo. Kung atin pong babasahin yung
Mateo chapter 4 verses 1 to 11, makikita po natin yung account ng pagtukso ng dyablo kay Jesus. So, nakita natin dito na si Kristo ay 40 araw na nasa ilang, siya ay gutom, pero tinukso siya ng dyablo. At ang mga dyablo ay gumamit ng salita ng Diyos para siya ay tuksoin. Dahil si Kristo nga ay alam ang salita ng Diyos, siya ay hindi nagwagi sa kanya tukso, kaya si Yesu Kristo po ay nanatiling walang kasalanan. Dahil ipinanak ng isang birhen sa pamamagitan ng banal na Espiritu, si Jesus ay natatangi o kakaiba sa lahat ng tao dahil siya ay hindi bahagi sa kasalanan ng tao. So, bagamat si Kristo ay tao, siya po ay walang kasalanan. At walang kasalanan. Siya ay dumaan sa maraming tukso, dumaan sa mga temptation, pero hindi po siya nagkasala. So, kung babasahin po natin ang Hebreo chapter 4 verse 15, sinasabi po rito na tinukso sa lahat ng mga paraan, gayon may walang kasalanan. So, si Kristo po ay nakita natin na tinukso, pero ang sabi po dito sa Hebrew chapter 4 to 15, wala siyang kasalanan. So nakita po natin kanina na si Kristo ay tinukso ng dyablo sa ilang. Ngunit hindi siya nagtagumpay ang dyablo sa kanyang panunukso. Kaya si Kristo nga po ay nanatiling walang kasalanan. At sa 1 John 3:5 po, makikita po natin na si Juan mismo ang nagpatotoo na si Kristo ay walang kasalanan. Sabi po rito sa 1 John chapter 3 verse 5, nalalaman ninyo na siya ay nahayag. Sinasabi po rito siya ay si Kristo. Ay siya ay nahayag upang mag-alis ng mga kasalanan. At sa kanya ay walang kasalanan. So walang kasalanan si Kristo ayon sa 1 John chapter 3 verse 5. At makikita po rito sa ating punto, kung si Yesu Kristo ay may kasalanan, hindi niya magagawang magbayad ng sala para sa kasalanan. So, pinakikita lang po rito kung si Yesu Kristo ay nagkasala, wala po tayong kaligtasan ngayon. At sabi nga po dito ni Zacharias Orsino sa commentary on the Heidelberg Catechism, if the mediator himself had been a sinner, he could not have escaped the wrath of God, much less of God and exemption from punishment. Neither could the passion and death of him who did not suffer as an innocent be a ransom for sin of others. So, pinakikita po ni Zacharias Orsinos na kung nagkasala si Kristo, maging siya ay paparusahan ng Diyos. At maging yung kanyang kinakatawan, na tayo nga kinakatawan ng Diyos sa kanyang pagliligtas, kagaya rin na tayo rin po ay walang kaligtasan. So kung aalalahanin ko po yung 1 Corinthians chapter 15, na ito nga po ang konteksto ay patungkol sa resurrection. Sabi po rito, meron po silang ilang mga tao ron na hindi naniniwala sa resurrection. Sabi po sa 1 Corinthians 15, kung si Kristo pala ay nagkasala, tayo yung nakakaawa sa lahat ng tao. So kung walang kaligtasan dahil nagkasala si Kristo, walang saysay ang ating pagtitipon. Walang saysay ang pangangaral ng salita ng Diyos. So, yun pong implication kung si Kristo ay nagkasala.
At nang ipanganak si Kristo, hindi nakita ang kalikasang makasalanan ni Maria. Kaya siya ay natatangi sa lahat ng makasalanan. At dito po sa pagkakapanganak ni Kristo ay pag minsan na out of focus po ang mga ilang tao, sabi po ating paglilinaw, ang pagka natatangi ng katauhan ni Kristo ay nakasalalay sa kanyang persona at hindi sa babaeng nagluwal sa kanya. So, hindi siya Maria ang dapat itaas. So, tayo po ay nanggaling karamihan sa atin sa ganitong relihiyon na si Maria nga po ang ating itinataas. Kumbaga, kung ating obserbahan at ating aalalahanin, si Maria ang mas binibigyan natin ng mas mataas na focus kaysa kay Kristo. So hindi po natin dapat itaas si Maria sapagkat si Maria ay makasalanan din at nangangailangan ng tagapagligtas. Ang pagtataas kay Maria tulad ng mga kapistahan, seremonya, at mga pilgrimage ay kasalanan. So, yung kasalanan pong yun ay blasphemy. So, kaya kasalanan ang sumamba kay Maria sapagkat yun po ay isang blasphemy. So, hindi po natin dapat ipantay si Maria kay Kristo. Kaya ang pagtatangi ng katauhan ni Jesus ay nakasalalay sa kanyang persona. At dadako muna po tayo sa isang katotohanan patungkol kay Kristo. Si Kristo is ang Diyos na tagapagligtas. So, sabi po rito, si Kristo ay Diyos na tagapagligtas. Kung kanina sa una si Kristo ay tao na walang kasalanan, dito naman ay isang Diyos na tagapagligtas. So, basahin po natin ang ating text na gagamitin, Philippians chapter 2, verse 5 to 11. Magkaroon kayo sa inyo ng ganitong pag-iisip na kay Kristo Jesus naman, na siya pagamat nasa inyo ng Diyos, ay hindi niya itinuri na isang bagay na dapat pang hawakan ang pagiging kapantay ng Diyos. Kundi hinuwaran niya ang kanyang sarili at ginawa ang inyong katigilan ng katulad ng tao. At balik na sa inatagpuan sa anyo ng tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili at naging masunuri hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan ng sa krus. Kaya siya naman ay tinaas ng Diyos at siya'y binigyan ng pangalan higit sa lahat ng pangalan. Upang sa pangalan ni Jesus ay bumuod ang bawat ulo, sa langit at sa lupa at sa ilalim ng lupa, at ipahayag ng bawat ila na si Kristo ay Panginoon sa ikabubuwalhati ng Diyos Ama. Okay, yung pong ating verse na binasa, Philippians chapter 2, 5 to 11, ay sabi po ng mga commentators, ay isang Philippian hymns upang ipakita sa mga Pilipos na si Kristo ang modelo o dapat tularan pagdating sa kababaang loob at sa kanyang selflessness. So yun po ang ibig sabihin doon sa Philippians, yun po ang Philippian hymns na ito nga po ay ginawa ng mga commentators na naayon sa salita ng Diyos. So ayon po sa ating binasa, si Kristo ay anyo ng Diyos. Si Kristo ay hindi anyo lamang ng Diyos, kundi likas na Diyos. So likas na Diyos po si Kristo at bagamat siya'y tao, siya ay likas na Diyos. At mababasa rin po natin sa NIV, patungkol nga po kay Kristo, sabi po dito sa NIV, being in the nature of God, being in the nature of God. So siya po ay likas na Diyos. Ang sabi po rin, bagamat siya'y tao, siya'y likas na Diyos din.
So yun po yung dating pinag-aralan natin, yung tinatawag nating hypostatic union. Si Kristo ay likas na Diyos at siya rin ay tao. So si Kristo ay may dalawang persona, Diyos at tao. So likas po siyang Diyos. At sabi nga po dito sa verse 6 na ating binasa, kapantay ng Diyos, ngunit siya ay nagpakababa lamang. So sabi po, siya po ay kapantay ng Diyos. At kung kapantay siya ng Diyos, siya rin po ay Diyos. At siya lang po ay nagpakababa lamang. At makikita po natin ang kahulugan ng pagpapakababa ni Kristo. Sabi po tayo, hinubaran niya ang kanyang sarili at kinuha ang anyong alipin na maging katulad ng tao. At sabi po rito sa isang commentary, ang paghubad ni Kristo ng kanyang sarili o yung emptying of self refers to his voluntary surrender of his divine privileges and taking on of a human nature, becoming man. So, nais lang pong ipakita rito na kusang loob na isinuko ni Kristo ang kanyang pribilehiyo bilang Diyos sa kanyang pagiging tao. So, si Kristo po ay Diyos. Hindi po siya nangangailangan ng anuman. Siya po ay self-sufficient. Pero paano niya isinuko? Isinuko po ng Diyos ang kanyang sarili. Siya ay, bagamat siya Diyos, hindi niya iniwan niya o hindi niya muna in-enjoy yung kanyang pribilehiyo bilang isang Diyos. At sa 1 Timothy chapter 3 verse 16, sabi po rito sa King James Bible, God was manifest in the flesh. So sabi po yan, ang Diyos ay nagpakita o nagsakatawan tao. So pinakikita po rito na ang Diyos ay ipinakita niya yung kanyang sarili sa pamamagitan ng flesh. Ibig sabihin, tao. Diyos na tao. At makikita rin po natin, si Jesus bagaman isang Diyos, ay nagpakababa para sa gawain ng pagligtas. So ito po ang dahilan kung bakit si Jesus ay bagamat Diyos, siya po ay nagpakababa para sa dampong dahilan para sa gawain ng pagliligtas. So yun pala ang misyon ni Kristo. Siya, si Diyos, nagpakababa para sa kaligtasan. At ang punto po rito, sa gawain ng pagliligtas, ay di kinakailangang maging tao ang anak ng Diyos. So sa gawain ng pagliligtas, kaya kailangan ang Diyos maging tao. At ano po ang dahilan? Upang sumunod ng ganap sa kautusan. Basahin po natin sa Galatians chapter 4 verse 4. Balit nang dumating ang ganap na kapanahunan, sinugo ng Diyos ang kanyang anak na ipinanganak ng isang babae at ipinanganak sa ilalim ng kautusan. So si Kristo po ay isinugo, siya po ay ipinanganak. At siya po ay ipinanganak nasa ilalim ng kautusan. So makikita po natin dito na si Kristo bilang tao, si Kristo po ay nasa ilalim ng kautusan, kaya nasa ilalim ng kautusan at kailangan niyang sundin ng perpekto ang kautusan. At makikita po natin na sa ating pong mga napag-aralan na si Kristo mismo ang tanging nakasunod ng perpekto sa kautusan ng Diyos.
At isa pa pong dahilan ng pagpapakatawan tao ni Kristo upang tanggapin ang parusa ng kautusan. Basahin po natin ang Philippians chapter 2 verse 8. At palipasay na tagpuan sa ng tao kaya nagpapababa sa kanyang sarili at naging masunurin hanggang sa kamatayan, naging sa kamatayan man. So nakita po natin si Kristo po ay nasa ilalim ng batas ng Diyos, pero natupad niya ito ng perpekto ang kanyang buhay sa mundong ito, kaya siya ay naging kwalipikado para tagapagligtas. So yun po ang pagkakaiba ng tao sa Diyos. Si Kristo ay walang kasalanan. Kaya dapat nating tandaan, upang ganap na mapawi ang walang hanggang poot ng Diyos, kailangang isang walang hanggang Diyos din ang tumanggap ng parusa. Iyon ang dahilan kung bakit walang hanggang pagpaparusa ang tatagampin ng tao sa impyerno. So, ang Diyos po ay Diyos na walang hanggan. Wala po siyang simula, walang katapusan. Kaya ang tao, kung wala siyang pananampalataya, ay walang hanggang kaparusahan din ang kanyang matatanggap kapag siya ay hindi nanampalataya. So, yun po, hindi po tunay na pag namatay ang tao ay mawawala na lang siya, pansamantala siya magdurusa, at biglang mawawala na lang. Meron pong pananagutan ang tao sa Diyos, at ito nga po yung tatanggap siya ng parusa na walang hanggan. So ayon po sa Orthodox Catechism, tanong 17, sabi po rito, bakit siya ay dapat maging tunay na Diyos din? Ang sagot, upang sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kanyang pagka-Diyos, ay maaari niyang pasanin ang bigat ng galit ng Diyos sa kanyang pagkatao at magtamo at maipanumbalik para sa atin ang katuwiran ng buhay. So kung hindi po si Kristo ay Diyos, maaring si Kristo bilang tao ay sumuko. Maaring hindi makapagpatuloy si Kristo sa kanyang gawaing pagliligtas. Pero dahil siya ay Diyos, na ipagpatuloy ni Kristo ang misyon na binigay sa kanya ng Ama. So, ang hamon po natin, umiwas sa walang hanggang parusa sa darating na panahon sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesus Kristo ngayon. So, iwasan po natin ang walang hanggang parusa sa mga makasalanan na tulad natin. At ano po sabi doon sa atin, sabi ngayon, ibig sabihin ngayon ay mayroong impeachment, yung forthwith. Ibig sabihin ng forthwith, sabi ng mga agad-agad. So ganun po ang kalagayan natin, forthwith. Ibig sabihin, lumapit ka kay Kristo na siyang tanging panagot sa parusa ng Diyos. So si Kristo po ang perpektong tumupad ng lahat ng kautusan ng Diyos. Si Kristo ay naghirap at ibinigay niya ang kanyang buhay sa krus bilang kabayaran sa kasalanan ng mga mananampalataya sa Kanya. So, kung wala ka pa kay Kristo, kung hindi ka pa nagsisisi at nanampalataya sa Kanya, lumapit ka kay Kristo, magsisi ka ng iyong mga kasalanan at manampalataya ka sa Kanya, sa Kanyang persona, at sa natapos niyang ginawa.